Magandang araw mga ka-Twinkie. So, kakaranas lang natin ng isang malala na namang matagal na, siguro mga halos kalahating taon na rin naman na pinlano ko na mamasyal sa ibang lugar. Makatry man lang na makapag-unwind at the same time is matuto ng ibang lugar. Pero gaya nga ng karanasan din na masaklap ng iba, gaya ng kinatatakutan ng karamihan, yung sabi nga ay o horror story. Totoo pala. So, yun yung malala. Sobrang nakakalungkot, no? So, sa sobrang paranoid ko, dahil nga first time ko talaga rin na lalabas ng bansa, so, sobrang paranoid ko actually, lahat na pinag-isipan ko kung ano yung mga possible na ano. So, ang problema, sabi nga daw dito sa ating sa Pinas, pag napagtripan ka ng IO, minsan wala ka daw magagawa. Kahit ano daw kaya sobra pong kaba. Sobra kaba. So, paano yung paghahandang ginawa ko at paano naman yung, at anong nangyari sa karanasan ko, ano yung nangyari, subaybayan niyo po ito at kukwento ko sa inyo ng buong buo po. SNL Digital Moment. Okay. So, eto na. Dumating na yung moment. February 1st, sa first week of February, nagpabook na po ako ng ticket para sa akin at sa aking pamilya. So, bali 5 kami na i-book ko kagad siya ng February pa. So, medyo naka-discount kasi medyo malayo pa nga po. At dahil nga sa first time kong lalabas, at dahil sa dami ng napanood ko ng mga horror story sa immigration, sa ating immigration, yung mga na-o-upload, sobra rin kinakabahan ako. Sinubaybayan ko po yung mga YouTuber na about sa immigration ng ano mga tinatanong sa immigration, ano mga hinahanap, ano mga kailangan para lumusot, para hindi tayo ma-upload. So, halos lahat din ng mga kaibigan ko, mga nakapag-abroad, mga nakapamasyal na rin sa ibang bansa, pinagtatanong ko kung ano yung mga possible na dahilan para i-upload ako or hindi ako patuloyin. Lagi naman nila sinasabi, ano yung kinakaba mo kasi magpupunta ka doon para magliwaliw, para gumastos. Pero nagtataka ako bakit sa YouTube napakadami po na nagkukwento ng kanilang masamang karanasan sa ating immigration. Na kapag daw ikaw ay napagtripan or basta nakursunadahan ka ata hindi ka talaga makapaalis. Merong karanasan na yung matanda hindi pinasama sa grupo nila, so hindi pinayagan. Merong katulong na hindi pinayagan. Meron naman yung dalawang magkasintahan, pares silang hindi pinayagan. So, ang dami pong pumapasok sa isip ko hanggang sa meron pang isa na nagsumbong pa kay Ted Filon na parang pati bank account niya tinanong, pati yung kanyang ano bang tawag dito, yearbook hinanap. So, nakaka-paranoid pagka inisip mo na gano'n, baka sakaling mangyari rin sa akin. So, sa sobrang kaba ko, pinag-isipan ko na kung ano yung mga sa akin, sa katulad ko, business permit, pati ITR, nag-prepare ako. ITR, pinrepare ko. Pinicturean ko ng pinicturean yung mga shop ko. Lahat, inano ko kasi unang-una, sorpresa ko sana sa misis ko. Tapos biglang magiging tabla pala, no? Nakakahiya. So, hindi ko alam kung paano gagawin ko kung mangyayari yung ganon. Hanggang sa lahat nga, inaral ko ng inaral kung ano yung mga possible na At wala rin naman akong makitang magiging dahilan. Pero, gaya po ng napapanood ko sa iba, pagka minsan daw, para ka lang hinahanapan na ng butas. So, anong gagawin natin? Sabi ko, paano magiging,
So sabi ko, bahala na, basta ipin-repair ko lahat. Bank account, sabi ko, kung sakaling hanapan, bank account, pin-repair ko na rin po yung bank account ko. Sa kaso ko, hindi na ako nag-humingi ng bank statement. Ang ginawa ko na lang, at least dala ko naman, online naman yung katwiran ko, makikita naman yung transaction. So, ganun kahaba, ganun kaano. Kung 6 months man hanapin niya, matitrace naman yon sa cellphone. Makikita naman natin kasi online banking na naman ngayon. So, ano na lang hinanda ko? Hinanda ko na yung nagpa-confirm, nag-booking na rin ako ng hotel para may dagdag dokumento. Tapos yung mga ibang sa itinerary ko, nag-booking na rin ako. So, meron na akong back to back na back and forth na ticket ng eroplano, tapos booking ng hotel. So, lalo akong kinakabaha. Bakit? Pagka bigla akong na-upload, di ba, imagine mo, gumastos ka na kagad. Ang laki na ng nagastos mo. So, lalong nakaka-pressure, lalo parang mabigat sa dibdib, parang paano mo isipin yung gano'n. Ngayon, nung time ng namin, itong 17 lang, nung gabi, sobrang paranoid ko, alam niyo yung ginawa ko, binidyo ko pa yung aking pagpapak. Binidyo ko ultimong yung passport ko, kasi sabi may mga nagpupunit daw ng passport, yung mga ganyan. Binidyo ko yung passport ko na maayos. So, yung passport namin mag-asawa, passport ng anak ko, lahat yung binidyo ko po na yun ay maayos, malinis. Para kung sakaling ibibigay ko, may katibayan ako na ayos yung passport na iabot ko sa kanila. So, kumpleto ako. Itinerary, tapos yung passport, yung mga booking, kumpleto na, nakabook na kami. So, pagdating namin dun nakaranas sa akin pagdating sa airport? So, nakakakaba. Pero dahil madaling araw, gabing-gabi pa lang, sobrang paranoid, gabi pa lang po, nagpunta na kami doon. Samantalang alas 5 po ang aming flight. Alas 5 na madaling araw. Pero alas 12 pa lang po ng gabi, nasa airport na kami. Nasa naiyan na kami. Sobrang excited wala tayong magagawa. Hindi lang excitement yung nararamdaman natin, pati yung takot. Bawal pagdating doon, tabla naman pala talaga tayo. So, kabado, pinagplanuhan pa namin. Sabi ko, akong mauuna para kung sakali, ako maglalabas ng mga dokumento, ako ituturo ko kayo. Kasama ko kayo para gaano walang tanong. So, eto na yung moment of truth. Nakapag-check-in na kami. Tapos nakapagbayad na rin kami ng travel tax. Tapos, dire-diretso naman, punta na kami ng I.O. Pagdating sa I.O., eto na. Tinanong ako nakita yung unang-unang tinanong sa akin, so ano po yung source of income nyo? Tinanong nga, totoo nga. So, kinabahan na ako. Ito na yon, nagsisimula na, nagtanong na ng source of income. Sabi ko, business. Tapos sabi niya, yung purpose ng visit ko, yung purpose ng alis ko, sabi ko, siyempre, gala po. Sabi ko, mag-enjoy lang po. Sabi ko, leisure. So, okay naman. Tapos biglang niya, meron ka bang picture ng, meron ka bang permit? So, yun na, kinakabahan na ako. Yung kabog na ng dibdib ko, kasi ito na, nagsisimula na nga. Inanapan ako ng kung ano yung source of income. Tapos, ito na, permit na. So, kasama sa paghahanda ko, pinagpipicturean ko lahat yun So, pinakita ko sa kanya, ma'am, ito po, yung business permit ko. Tapos, ma'am, yung regarding sa shop ko, sunod-sunod na po yan, ma'am, kasi inano ko na siya ng folder Sunod-sunod na po yan, ma'am, pwede niyo po tignan ko ano yung Sabi niya, hindi, okay na. Okay na yung sabi niya sa akin naman. Okay na. Tapos, bigla niyang tinatakan yung aking passport. Para akong biglang natauhan na, asan na yung itatanong pa sa akin? Asan na yung, At sabi sa akin, mag-enjoy kayo, sir. Ganun lang. At eto na. Umanan na ako. Dire-diretso na ako. At, ang nakakatuwa, kasi lahat na po yung mga kasama ko, ganun lang din. Dire-diretso lang po. Ayun na po yun. Ako sa gultang, ayun na yun. Wala nang itatanong. Parang ako pa yung nabitin. Wala nang itatanong, wala nang hahanapin. So, gano'n na po talaga yun. Okay. So, sa madaling salita po, smooth na smooth. Wala naman po naging problema sa ating immigration. Tuloy-tuloy kami hanggang sa nakalipad nga kami. So, nakapag-enjoy kami. Tapos hanggang sa nakabalik kami. Ito na po ako ngayon, trabaho na ulit. Okay, so ano yung tips na may bibigay ko sa inyo pagdating sa ganyan?
first time traveler or katulad ko, naging first time traveler. So, sa susunod, di na ako sa first time, no? So, first time travel, ihandaan nyo lang po kung ano yung, unang-una, ihandaan nyo yung budget nyo. Kasi, pag nasa labas talaga ng bansa, talaga naman pong magastos. Sobrang magastos. Pero pagdating sa IO, ano po ihahanda natin? Unang-una, handaan nyo lang po sarili nyo kung ano po yung, ano nyo, maging totoo lang po kayo. No? Kasi minsan po, siguro, pwede kong sabihin siguro, kaya na-upload kasi po ang ating mga IO officer is trained po sila na tumingin ng taong may kakayanan at walang kakayanan. So, anong ibig ko sabihin po? Hindi po tayo nanlalait or nang ano, sa unang tingin pa lang po ng mga IO officer natin, medyo na-judge na po talaga nila tayo kung tayo ay capable na gumastos sa ibang bansa or kaya nating lumabas sa ibang bansa. Kasi po, pananagutan po tayo ng ating pananagutan nila tayo kapag tayo biglang pagdating doon pala magiging TNT tayo or pagdating pala doon is magiging pariwara tayo. Maano tayo ng mga illegal recruiter. So, pananagutan po tayo. Kaya po, iniingatan po nila tayo. Kaya po, titignan nila kung ikaw ay talagang magbabakasyon lang o ikaw ay talagang gagala lang. Baka mamaya ang ticket mo hindi yung round trip. Baka one way lang. Bakit? So, may dahilan po kagad, no? Hindi ka nakabook ng hotel, saan ka mag-stay? 'Di ba? Medyo questionable po 'yun. Hindi po pwedeng doon na po ako kasi maghahanap. Unang-una tayo Pilipino, lalo first time travel tayo, hindi natin kabisado 'yun, tapos doon pa tayo maghahanap, 'di ba? Dapat dito pa lang mag-book ka na. So may mga proof na tayo na talagang meron tayong titigilan. So ano pong budget? Huwag tayong ma-offend kung tatanungin tayo kung magkano yung budget natin. Although sa akin hindi naman tinanong, no? Pero kung sakali dumating sa point na tanungin ka kung magkano budget, siguro isa rin po yun sa iniingatan nila tayo. Kasi may mga napanood din ako na tinanong pa kung magkano yung budget. Actually, yung kapatid ko, nung unang travel daw niya, naitanong sa kanya yung kung magkano ang budget niya. So siguro, ang IO officer, tinitingnan lang din niya yung capacity natin. Kasi alam mo, katulad ako, Singapore po yung pinuntahan namin. Sa Singapore po, talaga pong magastos. Halos kung ano-anong doon magastos. So ngayon, kung card naman ang gagamitin mo, di sabihin lang natin na may card naman po ako. So hinanda ko po talaga yung gano'n. So kung ano po yung natin, sabihin natin yung budget natin. So yun lang po. Ang may titip ko sa inyo, ihandaan nyo na at mag-enjoy. Mag-enjoy lang. Maging totoo sa pagsagot. Normal po yung kabahan. Alam nila po yung kinakabahan dahil sa first timer, kinakabahan, at ramdam din po nila kapag yung kinakabahan ka kasi nagsisinungaling ka. So, wag tayong magsinungaling. Sabihin natin sa kanila talaga na talaga pong pinag-ikunan ko lang to, gusto ko lang po maka-travel. So, ganun po. Wala naman po silang, kung gaano ka katipid o kung magiging maluho ka doon o magiging matipid ka. Wala po silang pakialam doon. Ang pakialam lang po nila is maingatan tayo. Kaya po, nila ginagawa yung ganon. So, hindi po totoo yung horror story sa IO, no? Hindi po totoo yun. It happens siguro, pagka nagkakaroon ng ganon, nagkaroon na sila ng initial na problema or nagkaroon na ng konting may nakita na kagad yung IO officer sa atin. So, siguro kung meron mang pangyayari na ganon, talagang napakamalas niya lang talaga. Pero po, yung aking karanasan, sabi ko nga po sa inyo, na hindi ko na nakita yung gano'n, yung horror story. Para sa akin po, myth lang yun. At napakababait po ng ating mga IO officer. So lahat po, naririnig ko yung mga in-interview na naano ko sa kanila. Mababait po, maayos po ang ating mga IO officer. Yun lang po. Maraming salamat po. So, sa muli, no? Ngayon, yung susunod naman, abangan ninyo kasi papakita ko naman sa inyo kung ano naman yung mga naranasan natin sa Singapore. So, kung interesado ka, subaybayan niyo po sa susunod na vlog yung mga ginawa natin sa Singapore. At ano yung naging enjoyment. Napakaganda po kasi talaga. At hayaan niyo po kahit paano igala ko kayo rin. Para at least, kung hindi pa niyo nararating, magkaroon na kayo ng idea kung Singapore ang target niyo, panoorin niyo po yung susunod na vlog. Ngayon, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na rin para at least sa susunod na kwentuhan natin, lagi tayong ma-update, no? Ayun lang po. Magandang araw po.